Sa mga kababayan natin Muslim na nakapanood ng mga videos na nilabas ko recently, no, na binura ko na rin naman, ako na humingi ng apology sa inyo. I want you to understand also kung saan nanggaling ito, saan nagsimula ito. Dito lang sa taong ito. Sinabihan niya ako, ayusin mo kabastusan mo sa babae naming Islam, di ko mo binabastos. Tapos binura pa ako. Sana pagpasensyahan nyo na kasi syempre nagalit din ako kasi pinagmumura ako ng taong ito. Sana matigil na itong problema na to at hindi ko intensyon na pagawain ng mga Kristiyano at Muslim. I apologize for that, no? I hope you understand din na tao lang din ako na may emosyon na nagalit din at nag-respond ako sa taong ito. So kung talagang humihingi ka ng patawad, kabayan, maaari ka namang patawarin. Pero yung mga sinabi mo kasi, hindi po biro yun, kabayan. Hindi iisang tao, hindi kakarampot lang na bilang yung sinagasaan mo doon eh. Kaya hindi yun makukuha sa ganun-ganun lang, kabayan. Dapat maunawaan mo na ang Islam ay hindi relihiyon ng terorismo. Never itong nagtuturo ng terorismo. Sa Quran, sinabi doon, Suratul Ma'idah, ayah 32, chapter 5, verse 32, annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Nabanggit doon na sino man ika ang kumitil, pumatay ng inosenteng buhay, ay para na rin niyang pinatay ang buong sangkatauhan. Ganyan po kalala ang kasalanang pagpatay sa inosenteng buhay. Waman ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. At sino man ang magligtas ng buhay ay para na rin niyang nailigtas ang buhay ng buong sangkatauhan. Yan ang turo ng Quran. Kaya malabo na maging turo ng Islam ang terorismo. So dapat maintindihan mo ito, kabayan. Hindi yung kapag nabanggit ang terorismo, agad-agad Islam, agad-agad mga Muslim ang tumatakbo sa iyong utak. Hindi, mali yan, kabayan, mali yan. Ang nais namin ay maintindihan mo ito. Kasi walang saysay ang paghingi mo ng suri kung hindi mo ito maiintindihan. At nais din namin na maintindihan mo na ang mali ng isa ay hindi mali ng lahat. Kung mayroong mang nagkakamali na Muslim, yung pagkakamali niyang yun, sa kanilang dapat isisi yun. Hindi dapat isisi sa lahat ng mga Muslim. Hindi dapat madamay yung lahat ng mga Muslim. Lalong hindi dapat idamay yung Islam. Kayo mga Kristiyano, pasintabi lamang po sa inyo, nagkakamali din naman po kayo, hindi po ba? So yung pagkakamali ng isang Kristiyano ay hindi dapat isisi sa lahat ng mga Kristiyano. Hindi dapat doon madamay yung mga inosenteng Kristiyano. Ganun yun, kabayan. Dapat maintindihan mo ito, kabayan. Kasi kung hindi mo ito tatanggapin, itong katotohanan na ito, hindi mo ito maiintindihan, walang kwenta yung paghingi mo ng suri. Babalik at babalikan mo rin yung mga pinagsasasabi mo. Ganon din na nais naming ipaunawa sa inyo na hindi porke majority kayong mga Kristiyano sa bansang Pilipinas ay may karapatan na kayong gaganunin kaming mga Muslim. Para bagang tinataboy niyo kami mga Muslim, para bagang wala kaming karapatang mabuhay sa bansang Pilipinas. FYI lang Doc, ha? Kung hindi mo alam, ha? Ipapaalam namin sa iyo na wala pa ang Kristyanismo sa bansang Pilipinas ay mayroon na pong mga namumuhay na mga Muslim sa bansang ito. So ang nais ko lang ipahiwatig dito, kabayan, Muslim man o Kristiyano, may karapatang mabuhay ng mapayapa sa bansang ito. Kabayan, at sa lahat ng mga kababayan naming Kristiyano, pasintabi na po, hindi po kailangan maging Muslim para maging makatarungan sa aming mga Muslim. Kahit na dyan na po kayo sa inyong relihiyon, kung talagang isa sa buhay ninyo ang pagiging makatarungan, magiging makatarungan po kayo sa aming mga Muslim. Kahit yung pagiging makatao man lamang, mga kababayan, iisa lang po yung ama na pinagalingan natin, si Adan. Pagiging makatao lang, sana ay mag-exist sa atin. Muslim man o Kristiyano, andun pa rin yung pagiging makatao. Di ba? Huwag ganyan, kabayan. Huwag ganyan. Mali yan. Dapat naiintindihan mo ito, na Muslim man o Kristiyano ay mayroong karapatang mabuhay ng mapayapa sa bansang Pilipinas. At nais namin ipaunawa sa iyo na hindi maganda yung mga pinagsasabi mo, mga pagtatarantado, mga bad words. Bad words yan eh. Below the belt na mga salita, trash talks. Dapat nagpapaka-professional tayo kung talaga ma-professional tayo. Sa pananalita, sa gawain, sa pakikitungo, dapat ganyan.
Hindi po maganda yung tarantado na salita, tapos tinawag mo pa si former President Duterte na Duterte. Hindi po. Hindi po maganda. Hindi po maayos yan, kabayan. Mali po yan. Sa mga kapatid ko po mga Muslim, sa mga kapwa ko mga Muslim, kung siya man ay taos-pusong humihingi ng patawad, maaari natin siyang patawarin. Pero yung mga ginawa niya, dapat maipaunawa natin sa kanya. At maipaunawa natin sa mga tao na maling-mali po talaga. Kung ano man yung nararapat na gawin sa kanya para hindi na ito pamarisan, para maunawa nito ng mga tao, ay inshallah gawin po natin. Kung ano man yung nararapat mga kapatid, inshallah ta'ala. Naway tawfikan tayo ni Allah at gawin niyang madali sa atin. Sa mga taong uhaw sa kasikatan, na iniisip nila na gawin ang ganitong taktika para sa pagpapasikat, binabalaan po namin kayo. Itigil na po yung ganitong mga gawain. Hindi po namin kontrol lahat ng mga kapatid namin. Nakakapangamba na baka mayroon sa amin na baka hindi niya makontrol yung emosyon niya at makagawa ng hindi natin ikakatuwa. At ayaw natin mangyari yun. Sa abot ng makakaya namin, ay pinapaalalahanan, pinapayuan namin yung mga kapatid naming maging kalmado, maging makatarungan. Pero, hindi namin masasabi na makukontrol talaga namin totally yung mga kapatid namin. May mga taong hindi na talaga makakakontrol sa kanyang emosyon. Yan ang ayaw natin mangyari. Naway gabayan po tayong lahat ni Allah Ta'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.